So tayo po ay tumayo mga kapatid as we read these verses. Matthew chapter 28 verse 18 to 20. Salamat po sa ating mga bisita. Na narito yung isang member ni Pastor Laines at si Kuya Noel ay matagal kong kasama at kayang people So salamat sa inyong pag-attend. Ang mga bisita ni Sister Pina at ang kanyang mga anak narito din So, salamat at pag-pray po ninyo ang Abila family. Sila po yung magsisimula ng kanilang buhay na wala po ang kanilang amanantahanan. So hindi lingid sa inyong kaalaman na wala na po si Bayan ho. So pray for them at kahapon ay nakausap natin sila. Sila ay nag-iisip ng kanilang pangkabuhayan po. So we pray for them. At sino ba yung bunso nyo kapatid? Si Doming ba yung bunso? Si Doming? Si Doming yun? Kausap ko kahapon si Doming. Sabi ko, Doming, kumusta ka? Okay naman po. Ayan, bihira na. So, pray for them. So, tayo po ay umasa. Aklat po ng Matthew chapter 28 verse 18 to 20. I'll read verse 18 mga kapatid. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos namin, salamat po sa salita niyo at kami po'y nagpupuri sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyong salita na aming gabay sa aming buhay. Ang inyong salita ay buhay at makapangyarihan. At kayo po, Panginoon, na manguna sa amin sa aming pag-aaral ng salita. Nawa nga po ay mangusap ka sa aming mga puso at kami mapaalalahanan ng mahalagang gawain namin bilang member ng inyong iglesia. Na kami nga po ay humayo at bautismahan namin ang mga tao at turuan ng mga bagay na kung saan ay pinag-uutos po ninyo. Salamat, Panginoon, na kami po ay may mensahe, kami po ay may dalang mensahe sa mga tao, ang kaligtasan. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw po ang manguna, ikaw po ang maluwalhati, at nawa nga po ay aming abutin ang mga taong wala pa sa inyo, lalo na po yung aming mga mahal sa buhay, yung aming mga kamag-anak, katulad niya po ng sinabi ni Apostol Pablo, my heart's desire and prayer to God is for Israel that they might be saved. Tunay nga po nang nais namin yung aming mga kaibigan, mga mahal sa buhay ay maligtas. Ikaw lamang ang tanging pag-asa ng aming bayan. Ikaw lamang ang tanging pag-asa ng bawat isa amin. Tunay nga po, Diyos, na ikaw po, Panginoon, ang dapat mangunat. Ikaw nga po mangun na maluwalhati sa aming pag-aaral. Ito pa min dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. Please be seated. Ang dakilang tagubilin sa mga disipulo ng Panginoon. Ito po ay Iglesia ng Panginoon ang pinagbilinan na go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Sabi doon ay kayo nga ay humayo at turuan nyo ang lahat ng mga bansa. Bautismohan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan nyo silang ganapin ang anumang iniutos ko sa inyo at ako'y isa sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ngayon ang mga disipulo ay dapat maging saksi. Ano po ang sinasaksihan ng mga disipulo ng Panginoon? Tayo po ay kasama rito. We belong to the church. Tayo po ay membro ng Iglesia ng Panginoon at ang Iglesia ng Panginoon ay nagpatuloy mula noon hanggang ngayon. Amen? Amen. The gates of hell shall not prevail against it. Ang pintuan ng Hades ay hindi mananagumpay laban sa kanya. At tayo po'y naniniwala mula noon hanggang ngayon ay nariyan ang church ng Panginoon. Amen po? Amen. Tayo po'y naniniwala na mayroong dakilang tagubilin sa ating
ang Panginoon sa ating mga mananampalataya. Ang pinag-uusapan po dito, mga kapatid, ang konteksto ng Matthew 28 ay yung pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Si Kristo ay nabuhay na maguli. Ang ating Panginoon ay nabuhay na maguli. Yung po mga leader ng relihiyon, sila ay namatay at nanatiling patay. Si Muhammad ay namatay at patay. Si Buddha ay namatay at hanggang ngayon patay. Ang mga founder ng religion, ang mga papa sa Roma ay nabuhay at namatay. Pero ang Panginoon Jesucristo ay namatay, inilibing at nabuhay na maguli. Yung pong mensahe dito ay napakahalaga, mga kapatid. Ito po ang isa sa mga napakahalagang aral ng Biblia, yung pong pagkabuhay na maguli ni Kristo. Yan po ay seal of approval. Yan po ay inaprubahan ng Ama ang handog ng kanyang anak na si Jesucristo. Ano? At ang ebidensya na tinanggap ng Ama ang handog na ito at ang paghandog mismo ni Kristo. Si Kristo ay handog at siya rin mismo ang naghandog. He is the high priest and He is also the offering. Yan po ang nangyari sa Panginoon at ang katawan ng Panginoon ay walang kasalanan. Ang sabi ng Biblia, hindi siya nagkasala ni nasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. At yun nga po, katulad ng nasabi ko sa inyo kamakailan lamang, si Kristo ay walang kasalanan. Siya po'y namatay sa krus at ang kanyang kamatayan sa krus ay hindi para sa kabayaran ng kasalanan niya, kundi para sa kasalanan ng tao. No? Ngayon mga kapatid, ang sabi dito, mayroong anghel na mayroong pong anghel na bumaba mula sa langit na ang sabi ng Biblia, his raiment is like parang balahibo, yung like wool, talagang napaka puti. At ang sabi ng Biblia, his countenance is like a lightning, yung kanyang countenance, ang kanyang kaitsurahan ay parang ang liwanag ay parang kidlat. Ganun po. Ang sabi ng Biblia, mga nagbabantay ng libingan ay nangatog. Sila po ay nangatakot at sila po ay naging parang mga patay. Parang nahimatay po sila. Ang ginawa ng anghel ay kanyang itinulak yung batong malaki na nakaharang po doon sa libingan. In Luke chapter 24 ay sinabi ng Bible doon na sabi ng mga anghel, bakit nyo hinahanap ang buhay sa kalagitnaan ng patay? Why seek ye the living among the dead? He is not here, for He is risen. Huwag niyong hanapin ang patay. Huwag niyong hanapin ang buhay sa kalagitnaan ng mga patay. Wala siya rito sapagkat siya'y nabuhay na maguli. At sabi ng Biblia, ang Panginoon natin ay mayroong kapangyarihang mamatay. May kapangyarihan siyang mabuhay, may kapangyarihan siyang mamatay, at may kapangyarihan siyang mabuhay maguli. Amen. Ang sabi ng Biblia, walang kumuha ng buhay niya sa kanya, kundi kanyang ibinigay ito. Pag sinabi nating ibinigay ito, voluntaryo. Hindi siya namatay dahil naubusan siya ng dugo, hindi siya namatay dahil siya napulikat, hindi dahil siya ay nagkaroon ng heart attack, hindi po. Hindi po siya namatay dahil sa uhaw, hindi po. Siya po'y namatay sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay. Amen. Hindi siya mamamatay kung hindi niya ibibigay ang buhay niya. Siya po ay, ang ating Panginoon ay matapos ang 3 araw, siya po'y nabuhay na maguli. Ayun mga kapatid, sabi nga, mayroon ito pong mga kawal ay nagsabi na ninakaw ang katawan ng Panginoon habang sila'y natutulog. Yan sabi, ang kasinungalingan na gusto nilang ipakalat, binigyan sila ng pera, yung pong mga matataas na pinuno, binigyan ng pera ang mga tagapagbantay na kawal at ipagsabi nyo na siya'y ninakaw habang kayo natutulog. Ayun, yung pinamalitan nila, ninakaw siya habang kami natutulog. Yun ay hindi ka panipaniwala. Right. Bakit? Ninakaw siya habang kami natutulog. Paano mo nalamang ninakaw? Natutulog nga kayo. Amen? O sabi ng iba, ninakaw. Ay saan ka nakakitang ninakaw? Yung pinambalot sa kanyang katawan ay nakaayos. Yung nakalagay na tela sa kanyang ulo ay nakatiklop. So walang magnanakaw na magtitiklop pa. Amen? Kung nanakawin, bubuhatin ang katawan ng Panginoon kasama na yung mga nakabalot sa kanyang ulo, mga tela. Ay hindi doon sa may ulo sa kanyang pinaglibingan, sa pinaghigaan, nakaayos.
So wala naman hong magnanakaw na mag-aayos pa. Amen? So alam nyo, mahirap magsinungaling kasi nagkokontrahan ng mga sinasabi. Amen. Ngayon mga kapatid, yung pong kasinungalingan ay pinalaganap at nagbigay po sila ng perang marami. Kaya nga po ang corruption hindi bago. Akala natin yung congressman na nagpagawa ng kalsada ang corrupt at yun nga minsan ang mga proyekto ay kalsada tapos ay nakuha ng budget. Okay, anong nangyari? Yung kalsada hindi na naging kalsada, binawasan na ng binawasan. Anong nangyari? Waiting shed. No? Sinong naging natira? No? Yung makapal dapat na simento ay nabawasan na nabawasan because of corruption. Kaya nga siguro magkakaroon tayo ng mga husay ng mga engineer na hindi corrupt. Ano ho? Itong mga Baptist na engineer ay hindi corrupt yan. Amen po. Yung mga nasa DepEd natin ay hindi ho yan mga corrupt. Bakit? Binago ng Panginoon. Yan ang ating mga estudyante ay dahil binago ng Panginoon ay hindi ho yan nangungopia. Amen po. Amen po. Amen. Hindi yan gumagawa ng plagiarism. Medyo ini-edit po nila para hindi halata. Okay? Sa mga thesis. Well mga kapatid, ito po yung nangyari. Eh sige, pagsabihin nyo, ninakaw siya. Yung kasinungalingan, nauna pa. Ano? Yun po ang sinabi. Sabihin nyo. Okay. Yan ay nakalagay sa verse 12, ha? Basahin natin yung verse 12. Matthew 28:12. And when they were assembled with the elders and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers, saying, Say ye, his disciples came by night and stole him away while we slept. Okay. And if this come to the governor's ear, we will persuade him and secure you. Bira, pag nakarating yan sa gobernador, amin siyang kukumbinsihin at puprotektahan namin kayo. Bira, no? May backup ng kasinungalingan, binabakapan. Pero alam nyo mga kapatid, kahit ganun ang kanilang sabihin, ang katotohanan ay lalabas. Amen. Ang Panginoon, hindi siya ninakaw ng mga disipulo. Bakit? Sino magnanakaw sa Panginoon? Anong sabi ng Biblia? Nung sa panahon ni Tomas, naalala niyo yun? Habang ang mga disipulo ay nagtitipon, nakapinid ang pinto, sapagkat sila'y natatakot sa mga Hudyo. Ay mga takot. Yung mga apostol, yung mga disipulo ng Panginoon ay takot. Nanakawin ba ng mga takot na ito ang katawan ng Panginoon? Siyempre hindi. Takot nga sila eh. Lalabas pa ba sila? Hindi. Nakakulong nga sila at nakapinid ang pinto. Kaya nga ang Panginoon, diretsyo lumampas siya doon sa pinto kahit nakasara eh. It is I, be not afraid. Ito ako na, behold my hand and my feet. Sabi ni Tomas, malibang idaiti ko ang aking mga kamay sa iyong kamay at sa iyong tagaliran na hindi ako maniniwala. Ano nga sabi ng Panginoon? Sige. Doon na nakita ni Tomas na tunay nga ito ang Panginoon. Sabi niya, my Lord and my God. Panginoon ko at Diyos ko. Amen? Amen. Kaya si Tomas, kahit siya naroon sa mapag-alanlanganing kalalagayan, sinabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Hindi po sasabihin na walang kredibilidad si Tomas. Sinabi niya, sabi ho ng mga iglesia, si Tomas daw ay hindi dapat paniwalaan at si Thomas the doubter nga siya eh. Siya ay si Tomas na mapag-alinlanganin. Hindi como si Tomas ay mapag-alinlanganin ay mali ang kanya sinasabi. Nung makita niya, yun niya, yung tagiliran ng Panginoon, saka yung kanyang kamay, sabi niya, my Lord and my God. Mali po ba yun? Tama po ang pahayag ni Tomas. Sapagkat ang sagot ng Panginoon, Tomas, dahil nakita mo inanampalataya ka. Higit na mapalad ang nananampalataya kahit hindi niya nakikita. Amen. So may affirmation ng Panginoon. Kanyang sinusugan, kanyang sinundan at kanyang inaprubahan ang sabi ni Tomas. Hindi naman sinabi ng Panginoon kay Tomas, Tomas, ikaw na mapag-alanganin ka ha, mali-mali ang sinasabi mo. Huwag mong sabihin ako'y Diyos, ako'y tao lamang, o ganun gawin ang sagot ng Panginoon. Hindi. Tomas, dahil nakita mo yung nanampalataya ka,
Kaya yung aral na si Kristo'y tao lamang, hindi po yung galing sa Biblia. Right. Yung si Kristo'y tao lamang, ang ating pong paniniwala base sa Biblia, si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Magkaiba po yun. Yung sasabing tao lang si Kristo, o totoong nagkatawang tao. Pero bago siya magkatawang tao, nasaan siya? Nasa langit siya. Oh, ano sabi nga ni Tomas? Ano sabi nga ni Kristo, no? Bago pa si Abraham ay si ako nga. Sabi ng mga Hudyo, wala ka pang 50 anyos at nakita mo si Abraham? Ano sabi ng Panginoon? Before Abraham was, I am. Amen. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. All things were made by Him. Oh, lahat ng mga bagay nila lang nakasama siya. At kung wala siya, walang malalang nanuman. O di po siya ay Diyos ng mga pangyarihan. Amen. Well, mabalik tayo dito sa ating topic, the Great Commission. Okay, ito yung inyong sasabihin. Ito yung inyong sasabihin. Kayo magiging mga saksi ko. Yan yung Acts 1:8. Sinabi doon. Dito naman, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Sabi niya dito, all power is given unto me in heaven and in earth. Lahat ng kapangyarihan o lahat ng kapamahalaan ay binigay sa akin sa langit at sa lupa. Okay, meron siyang karapatan, meron siyang otoridad. Akala ng iba siya ay lamang, kumbaga man ay walang ganong kapamahalaan, pero sabi niya, lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa ay ibinigay sa akin. Meron siyang kapamahalaan, meron siyang power, meron siyang otoridad. At ano sabi niya? Go ye therefore. Go. Yan po ang ating unang pag-aaralan. Go. O anong ibig sabihin? Go ye into all the world. Amen? Go ye. Ibig sabihin nun, ikaw, ako, lahat tayo na naligtas ay dapat humayo. Amen. Hindi po lamang yung iilan. Lahat po tayo ay dapat humayo. Go ye therefore. Lahat po ng Kristiyano ay dapat humayo at mangaral ng Ebanghelyo. Si Kristo'y namatay, inilibing at nabuhay na maguli. Yan po ang ating mensahe. Go ye. Humayo tayo mga kapatid. Tayo po'y inuutusan. Humayo. Hindi manatili lamang sa Jerusalem. Sabi ng Panginoon, huwag kayo dito lamang sa Jerusalem. Hindi dito lamang. Kayo humayo sa ibang lugar. Go ye into all the world. Sabi niya, sa buong mundo. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo nakatingin doon sa 4 na sulok lamang ng ating simbahan. Tayo may misyon na dapat gawin at dapat gampanan. Bakit? Ang mga tao ay makasalanan at mapapahamak sa impyerno. Amen? Kung tayo hindi naligtas, hindi tayo mapapahamak din. Tumingin ka dyan sa kalsada, naglalakad sa araw-araw, sa palengke, nakikita mo, napakaraming tao, tanongin mo, ligtas ka na ba? Ano isasagot? Ay hindi pa. Pumunta ka sa mga paaralan ng mga bata, kababata pa, mga suwail, matitigas ang ulo. Magaling sa gadget, pero mahina sa mga bagay, mahina sa komunikasyon sa tao, makasalanan at mapapahamak. Makikita natin sa iba't ibang lugar, nariyan ang tao na mapapahamak at pag namatay, anong pupuntahan? Impyerno. Ano sabi ng Biblia? Hebrews 9:27, as it is appointed unto men once to die, after this the judgment. There shall be gnashing of teeth. There shall be wailing and gnashing of teeth. Naroon ang pagngangalit ng mga ngipin. Ano sabi ng Biblia? Si Lazarus at saka po yung mayaman. Ano sabi ng Biblia? There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus, desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table, which was laid at his gate full of sores. Itong si Lazarus ay lipos ng sugat. Ang mga aso ay lumalapit sa kay Lazaro, hinihimod ang kanyang sugat. Ang sabi ng Biblia, at nangyari na namatay ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay
tiningin niya ang kanyang mga mata kay Lazaro at kay Abraham. Amang Abraham, pwede bang suguin mo si Lazaro mula diyan paparito, itubog ang dulo ng daliri niya sa tubig, ilagay sa aking dila sapagkat ako'y naghihirap sa alab na ito. Tunay po na may impyerno, mga kapatid. Amen. Ang malungkot, yan nga yung sinasabi, you can enter anytime you want but you can never leave. Yan yung lyric sa kantang Hotel California. Oh, you can enter anytime you want but you can never leave. Oh, pwede kang pumasok anumang gusto mo pero hindi ka na makakalabas. Yan ho ang impyerno. Pagka tayo pumasok sa impyerno, hindi siya makakalabas. O kaya nga mga kapatid, meron tayo, anong sabi po ni Abraham? Ay sugo, sabi ni Lazaro, kung hindi ho pwede, isugo niyo na lang si Lazaro sa bahay ng aking ama. Mayroon pa akong 5 kapatid na lalaki. Baka sila'y pumunta rin dito sa lugar na ito ng pagdurusa. Ay hindi na pwede. Naroon si Moses at ang mga propeta, hayaan mong pakinggan nila sila. Anong sinasabi din sa atin mga kapatid? Sa ating modernong panahon, may mga tao sa impyerno, naroon ang mga baptist, naroon ang mga Kristiyano, hayaan mong pakinggan nila sila. Okay, paano nga makikinig kung walang mga ngaral, mga kapatid? Kaya ang inuutusan dito ay ikaw, ako, tayong lahat na naligtas sa biyaya ng Panginoon. Tayong lahat ang dapat humayo. Go, mga kapatid. Bakit? Hindi tayo dapat manatili lang sa bahay natin. Go into all the world. Hindi lang sila doon sa Jerusalem. Bakit? Marami pang maliligtas. At alam niyo pa, alam po ba ninyo mga kapatid, pag ikaw ay humayo, sumama ka sa visitation, sumama ka sa pamigay ng babasahin, ikaw ay pumunta sa misyon, doon mo makikita ang pangangailangan sa gawain ng Diyos. Doon mo makikita maraming mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Doon mo makikita na may mga taong kailangan, kumbaga man ho sa uhay ng palay, mga kapatid, liligligin mo na lang, malalaglag na eh. Ano sabi ng Panginoon? Huwag niyo sabihin 4 na buwan at saka pang anihin. Itingin ninyo ang inyong mga mata. Tingin ninyo ang inyong mga mata sa anihin. Hinog na. They are white, already to harvest. And I believe mga kapatid, if we will go, we will be harvesting souls ng mga taong maliligtas sa biyaya ng Panginoon. Kaya we need to go. Huwag nating sabihin marami tayong gawain, marami tayong trabaho, marami tayong labahin, maglilinis tayo ng bakura. Ano naman? Maganda po yan. Mayroon lugar para dyan at may panahon para dyan. Pero pagka tayo po ay may panahon ng paghayo, dapat po tayo sumama. Amen po? At yung mga bagay na gawain ng paghayo ay napakahalaga. Amen po ba? Ay minsan nga lang ay tayo nakikita natin una yung ating mga trabaho. Eh pwede naman ho yung ipagpaliban. Minsan ay tayo maraming oras sa ibang bagay. Hello, nakikinig ba kayo? Marami tayong oras tumambay. Kasi tayo na nga sa terrace lang, nagpapalamig, sabihin natin wala tayong panahon sa Diyos. Wala tayong panahong humayo. Ito po'y para sa ating lahat. Kay bata, matanda, young people, adult, senior, we can go. Amen po? We can go. We can be involved. Doon natin makikita ang pangailangan pagka tayo humayo. Hindi po sila doon sa Jerusalem lamang. Sila ay humayo. Teach all nations. Teach all nations. Turuan nyo sila. Lahat ng bansa ay inyong turuan. Kaya po ang ating misyon, hindi lamang sa Santo Tomas, hindi lamang sa Tanawan, hindi lamang sa iba, sa Batangas, Quezon, Cavite, hindi lahat sa buong mundo. Kaya saan man makarating ang Kristiyano, dapat siya ay nangangaral, nagtuturo ng Ebanghelyo. Ano po yung ating dalang mensahe? May tagapagligtas si Jesus. Ang tao ay mapapahamak bunga ng kanyang kasalanan. Ang tao ay pupunta ng impyerno bunga ng kanyang kasalanan. Roma 6:23. Ano sabi ng Biblia? For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kay Kristo Jesus na Panginoon natin. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.
Ituro natin, mga kapatid. Ano ituturo natin? Isa lang ang tagapagligtas. John 14:6, ano? I-recite nga natin. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by Him. Sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama maliban sa pamamagitan ko. O kung kayo po ngayon lamang ay bago, mga bisita namin, ito po ang aming pinangangaral. Ikaw ay maliligtas, hindi dahil kung kanino. Ito po ang tinuturo namin, hindi po ang pastor ang daan patungo sa langit. Hindi po ang pari ang daan patungo sa langit. Hindi po ang Papa sa Roma ang daan patungo sa langit. Hindi rin po si San Pedro, ano? Minsan nakala natin totoo yung si San Pedro ay nandun sa gate ng langit at may hawak na manok, no? At tatanungin ka anong dahilan para hindi totoo yan. Si Jesus lamang ang daan patungo sa langit. Siya ang iyong kailangan. Amen? Ang idea kasi natin, pagka namatay tayo, doon pa lang natin malalaman, pag papipiliin pa tayo, hindi ho, dito pa lang sa lupa, piliin mo na si Kristo. Dito pa lang sa lupa, manampalataya ka na sa Kanya. Dito pa lang sa lupa, magsisi ka na ng iyong kasalanan. Sapagkat pag namatay ka, huli na ang lahat. Magigising ka na lang, nasa impyerno ka. Sabi mo, bakit ako na dito? Ako'y magsisisi na, huli na eh. Paano yon? Kaya nga ikaw siguro nilob ng Diyos kaya nakadalo ka ngayon dito para maintindihan mo ang kalalagayan ng iyong buhay. Ikaw at ako'y makasalanan. Totoo yan. Ang ating kasalanan, pagbabayaran natin. Pero magtiwala ka kay Kristo, magsisi ka ng kasalanan mo. Akala nung iba, pagpunta sa langit, pagka namatay ka, saka ka palang pipili. Parang yung kwento, na doon daw si San Pedro. Tapos may daan pa kanan at daan pa kaliwa. Sabi daw ni San Pedro, o sige, kay mamimili, yung daan pa kanan, palangit. Yung pa kaliwa, pa impyerno. Pamili ka. Ay inchik yung kanyang natanong. Yung kanan, palangit. Yung pa kaliwa, sa impyerno. Saan ka? Sabi nung inchik, pwede ba dito na lang ako sa kanto? Tawa naman si San Pedro. Pwede ba dito na lang ako kanto? Sabi ni San Pedro, bakit? Para yung punta sa langit, bili akin. Puntang impyerno, bili din sa akin. Ang bira. Negosyo pa rin ang nasa isip. Nakakatawa ho yun. Hindi ganun ang sitwasyon. Pagka ikaw ay namatay na hindi ka pa nagsisi ng kasalanan, hindi ka pa nanampalataya kay Kristo, impyerno. No. Basahin niyo yung John 3:16 hanggang 18. John 3:16 to 18. John chapter 3 verse 16. Ano yung John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Yon, ganoon na lamang ang pagsinta ng Diyos ang libutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maliwanag dito. Sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ikaw, naririto ka, bisita ka namin, ngayon ka lang nakadalo, kay dumadalo na dito, hindi mo malubusan na intindihan. Sabi dito, sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ikay mananampalataya, may buhay na walang hanggan ka. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Ayun, hindi idinala ang anak dito sa lupa upang ang sanglibutan ay mapahamak, kundi ang sanglibutan ay maligtas sa magitan niya. Verse 18. He that believeth on Him is not condemned. Sino mang nananampalataya sa Kanya ay hindi hinatulan. But he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Siyang hindi nananampalataya sa Kanya ay ay hinatulan na.
Bihira, no? Sapagkat siya hindi nananampalataya sa pangalan ng kanyang bugtong na anak. Sa bugtong na anak ng Diyos. Ayun, pero nyo, ikaw may pagkakataon ka pa. Kayo nakikinig na mensaheng ito, may pagkakataon ka pa. May pagkakataon ka pang manampalataya. Magtiwala ka kay Kristo na nagbayad ng kasalanan mo. Magtiwala ka kay Kristo na namatay para sa kasalanan ng tao. Ito malungkot sa verse 19. And this is the condemnation. At ito ang pagkapahamak na ang liwanag ay naparito sa sanglibutan at inibig pa ng tao ang kadiliman kaysa liwanag sapagkat ang kanilang gawa ay masama. Yan ang malungkot. O kung ikay kasama dito, nakapakinig ka ng mensahe, alam mong mamamatay ka, alam mong pupunta ka sa impyerno dahil sa iyong kasalanan, at lalabas ka rito sa lugar na ito na hindi ka nagsisi ng kasalanan, hindi ka nanampalataya kay Kristo, malungkot. Nung sabi na naparito ang liwanag, inibig pa ng taong kadiliman kaysa liwanag sapagkat ang kanilang gawa ay masama. Kami mga tao nakapakinig na mensahe ng kaligtasan. Alam nilang si Jesus ang daan patungo sa langit. Alam nila na naparito si Kristo para bayaran ng kasalanan ng tao. Pero uuwi pa rin. Naroon pa rin na hindi nagsisi ng kasalanan at hindi nanampalataya. Hindi natin alam ang bukas. Maaaring sabihin mo, saka na lang ho, pastor yan. Ako'y bata pa, saka pa naman ako mamamatay siguro. Hindi natin alam, mga kapatid. Ako'y nadaan din sa kalsadang yan, lagi. Yan. Mula dito sa Tennessee Homes, punta doon sa Santo Tomas. Halos linggo-linggo ay may aksidente diyan. Meron diyang nasagasaan pa, inatrasan pa. May bata. Kaya ang kamatayan ay dumarating sa tao sa oras na hindi niya inaasahan. Sabi ng Biblia, ang kamatayan ng tao parang isda na sinisilo sa lambat. Hindi niya alam na yun na pala ang huling araw niya. Hindi niya alam yun. Kaya mga kapatid, talagang tayo ay maging handa. Kahit tayo mga mananampalataya, minsang araw haharap tayo sa Diyos. Amen. Ay nakakalungkot pagka tayo hindi tapat sa Diyos. Nakikinig kayo mga kapatid. Ito mag-involve na talaga tayo. Seryosohin na natin ang paglilingkod natin sa Diyos. Amen? Hindi natin alam. Yung mensahe natin, kaligtasan kay Kristo, Luke 19:10, the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawala. Unang Timoteo 1:15, tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Sino yung makasalanan? Yun ay ikaw, yun ay ako. Bakit siya naparito? Upang iligtas ang mga makasalanan. Ikaw at ako'y makasalanan, pero pwedeng maligtas kapag nanampalataya kay Kristo. John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Teach all nations the salvation message. Pagkaan tayo naligtas, ano ang isa pa ang bahagi ng Great Commission? Baptizing them. Baptizing them. Kayo po ba'y nabautismohan na? Pakitaas ka ang kamay lahat na nabautismohan na. Ayan. Thank you. Ano ang tamang bautismo? Wisik, buhos, o lubog? Sa Bible, ang bautismo, lubog. Wala kayong makikita sa Biblia na winisikan para bautismohan. Wala kayong makikita binusan ng tubig. Ang makikita nyo, inilubog sa tubig. Bakit? Yung salitang baptism, galing sa Greek word na baptizo. Ang ibig sabihin ng baptizo ay to immerse o ilubog. Kasi larawan niya ng kamatayan. Ang namamatay, ibinabaon. Amen? Kaya kung paanong si Kristo ay namatay sa kanyang pagkalibing at inilibing, ibinangon upang lumakad sa panibagong buhay. Kaya nga inilulubog sa tubig. Larawan niya ng kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay maguli ni Kristo. At yan ay larawan ng ating pananampalataya na tayo mamamatay minsan, tayo ililibing, at tayo mabubuhay na maguli. Kayo hubay nakakita na nang naglibing ay winisikan ng lupa?
binuhusan ng lupa. Ayaw nga ho, pagka may namatay na manok, ay sasabihin ko rito sa tao sa farm, ibaon ninyong mabuti. At pagka ibaon nyo ng mabuti ang manok, dag-anan ninyo yung mabigat na bato. Bakit? Kinakalkal ho ng aso. Kaya ang sama sa pakiramdam ko, pag ako'y dumating dito, amoy ano, bakit kayo ng amoy? Ayun palang namatay na manok, kinalkal ng aso. Oh. Kaya pagka inilibing, baon hanggat maaari, malalim. Kami na, may baboy, gumala din yan, baboy, native. May tali, ang kapal ng damo, umikot yung damo. Umikot yung tali sa damo, hindi siya makalis. May 3 araw na nawawala. Hinanap namin, nakita namin na doon sa gitna ng taniman, bloated na. Pag inilibing yun, napakalalim. Ayun pong baptism, larawan ng pagkalibing. Amen? Tayo mamamatay, ililibing, mabubuhay na maguli. Wag ko kayo. Kung kayo ho ay nabautismohan at ang bautismo nyo wisik at saka buhos laang, ay mali iyon. Magbasa ko kayo ng Bible. Mali yun. Ang wisik o ang sprinkling ay rantizo. Rantizo. Hindi ho rantize ang ginamit ng Bible. Ang ginamit ng Bible ay baptize. Baptizo. Bakit binabautismohan? Ito'y larawan ng pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Sabi ng 1 Corinthians 15, kayo ba'y, kung kayo hindi pa nababautismohan, kayo magpabautismo na. Kayo ba'y ligtas na? Nanampalataya na sa Panginoon, dumadalo ka, hindi ka pa-baptize. Pag ikaw ay dumadalo at hindi ka pa nagpapabaptize, isang dahilan, hindi pa lubusan na intindihan. Pero pagka ikaw ay alam mo na ikay ligtas na, dapat magpabautismo, hindi ka pa nagpapabautismo, nagkakasala ka sa Diyos. Ano sabi ng Biblia? Ang nakakaalam ng mabuti at ito'y hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Kaya kung ikinaligtas na sa biyaya ng Panginoon, magpabautismo ka. Amen? 1 Corinthians 15 verse 3. For I delivered unto you first of all that which I have received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. Napansin niyo yung sinabing, how that Christ died for our sins. And that He was buried. Ayun, at siya'y inilibing. And that He rose again. Ayun, napansin niyo yung mga salitang yon, yung salitang that Christ died. Pangalawa sa verse 4, He was buried, siya inilibing. And that He rose again the third day according to the Scriptures. Yan po yung gospel. Ang inalalarawan ng baptism ay gospel. Si Kristo ay namatay, inilibing, nabuhay na magmuli. Kung si Kristo ay namatay, yun ang balita, ay namatay si Kristo. Good news po ba yun? Bad news yun? Si Kristo ay namatay at inilibing, good news po ba yun? Bad news pa rin. Si Kristo ay namatay at inilibing at nabuhay na maguli. Yun ang good news. Amen. Para sa ating kasalanan. Amen po ba? Amen po? Tama po ba yung tinuturo natin dito? Yun ang good news. Yun ang magandang balita. At pag yung magandang balita ay pinanampalatayanan mo, si Kristo ay pinanampalatayanan mo, siya mismo ang magandang balita, may buhay na walang hanggan ka. Ipapahayag mo yan sa baptism. Basa tayo. Roma 6. Roma 6. Ayan, pakibasa nga yan ha. Romans chapter 6, verse. Yung pong mga, kayo po mga kapatid, huwag ho kayong maano sa akin. Ako sadyang malakas ang boses. Hindi ho ako galit. Nagpapaliwanag lang. Amen? Yung mga bisita namin, baka ho kayo ay magulat. Pasok dito yung lakas-lakas ng boses. Hindi ho ako nagagalit, nagpapaliwanag lang ho. Amen po? Ang magandang balita, si Kristo ay namatay, inilibing, nabuhay na maguli. Ngayon, ipapahayag yan sa baptism. Romans chapter 6, verse 3. Sabay-sabay po tayong bumasa. Ready now, read.
Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His death? Therefore we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we should also walk in the newness of life. O, parang nga ng Tagalog, brother. O, Roma 6:3. Ayan, sabi ng Biblia. O hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing, nakalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamagitan ng kalwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Yun. So naroon yung salitang buried, nilibing, namatay, inilibing, at nabuhay na maguli. Amen? O, si Kristo man ay nabautismohan. Kaya ang bautismo, hindi naguhugas ng kasalanan. Kasi si Kristo, wala naman siyang kasalanan para hugasan. Si Kristo ay naging ehemplo sa atin sa paggawa ng mabuti. Yung baptism, good works. Tayo gumagawa ng mabuti dahil tayo naligtas na. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Amen? Tayo nagpapabautismo, yan ay gawang mabuti. Hindi tayo nagpapabautismo para maligtas. Kaya tayo nagpapabautismo dahil tayo ligtas na. Ligtas ka na ba? Nanampalataya ka na kay Kristo? O dapat mabautismohan ka. O di ba yung eunuch sa Acts chapter 8? Anong sabi ng Biblia? Sino bang tinutukoy nito? Ito pa, ang tinutukoy ba ni Isaiah ay sarili niya o iba pang tao? O sabi ng mangangaral na si Philip, ibinukan ni Felipe ang kanyang bibig at ipinangaral mula doon sa kasulatan si Kristo. O, pinangaral si Kristo. Sila'y napadaan sa anyong may tubig. Sabi nung eunuch, narito ang tubig, ano ang nakakahadlang para ako'y mabautismahan? Anong sabi ng mangangaral na si Felipe? Kung ikaw ay nananampalataya na ng buong puso mo, ay maaari. Anong sabi ng eunuch? I believe that Jesus Christ is the Son of God. Ako'y nananampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Wala ibang tinutukoy na Jesus sa usapan nila kasi walang ibang kilalang Jesus, no? Kundi yung napako sa krus ng Kalbaryo sa gitna ng magnanakaw na akala nila'y kriminal, akala ng mga tao'y sinamatay para sa kasalanan niya, ay yung eunuch naniniwala ko, yung Kristong napako ngayon, yon ay anak ng Diyos. Anong sabi ng Biblia? At sila'y kapwa lumusong sa tubig, ang eunuko, si Philip at ang eunuch, at binautismohan niya siya. Amen? Ngayon, kung ang bautismo mo ay nung ikaisanggol pa, ay ito ang sasabihin ng marami, ay ako huy bautismado na. Kailan? Nung ako huy sanggol pa. Tama po bang bautisma ng bata? Ito ang Bible. Sa Bible po, wala kayong mababasa ni isa ng sanggol ay binabautismohan. Wala. Hindi binibinyagan ng sanggol sa Biblia. Amen. Sino yung binibinyagan? Basa tayo. Gawa 2. Acts chapter 2, verse 41. Ayan. And then they that gladly received his word were baptized, and the same day they were added unto them about 3,000 souls. Ayun. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day they were added unto them about 3,000 souls. Maliwanag dito, yung tumanggap ng kanyang salita ay nabautismuhan. Ito po ba yung mga sanggol? Bakit? Ang sanggol, walang kakayanan na tanggapin ang salita ng Diyos. Kasi sanggol siya, hindi pa niya naintindihan eh. Amen? Isa pa. Si Kristo, anong sabi ng Mateo 3?
Siya'y naglakad mula Galilea hanggang Jordan kay Juan para magpabautismo. Siya po ba'y bata? Hindi. Matanda na siya na siya mabautismo. Sino ang nagpapabautismo? Yung mga nagagalak na tumanggap ng kanyang salita. Ito yung mga taong nanampalataya na. Amen po? Amen? Halimbawa, yung Gawa 16. O ano sabi ng tagapagbantay? Di ba nakakulong si Pablo at si Silas? Sila'y umaawit, sila'y nananalangin sila. Lumindol. Nagiba yung bilangguan, nagkaroon ng butas, pwede silang umalis. Yung tagapagbantay pinto, yung Philippian jailer, sasaksakin niya ang kanyang sarili. Bakit? Ay bakit siya magpapakamatay? Sapagkat matinding parusa ang kanyang daranasin dahil nakawala ang kanyang bilanggo. Sa pag-aakala niyang tumakas na si Pablo at si Silas, sasaksakin niya ang kanyang sarili. Anong sabi ng mga mangaral? Huwag mong saktan ang iyong sarili na dito kami. Narito kami, huwag mong saktan ang sarili. Sabi nung tagapagbantay, mga Ginoo, anong kinakailangan kong gawin upang maligtas? Anong sabi? Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Siya po'y nanampalataya. Maging yung kanyang sambahayan ay napangaralan, isinama nitong tagapagbantay si Pablo at si Silas sa kanyang pamilya, napangaralan ng kanyang pamilya at lahat po doon ay nabautismuhan. Sino po yung binabautismuhan? Yung nakakaunawa na. Yung tumatanggap na ng salita. Bibigyan ko kayo ng konting history. No, ang mga Spaniard pumunta sa Pilipinas, sila po'y naparito, dala ang espada at krus. Anong ibig sabihin? Espada at krus. Yung espada ay siyempre pampatay. Ano ho? Yung isa'y krus. Ano ibig sabihin? Yung kanilang bersyon ng Kristyanismo na ini-introduce sa Pilipinas, pag ayaw mo diyan sa Kristyanismo, itong tabak ang para sa iyo. Espada at tabak, espada at krus ang dala nila. Espada at krus ang dala. Tabak at krus. Sila po ay pumatay ng mga Pilipino. Amen? Naging mapangapi. Kaya nga tayo mayroong bayaning si Jose Rizal. May kasaysayan ni Sisa, Basilio at Crispin. Mga taong inalipin at inalila. Ang Noche Buena ay 2 tawiles. Pinagmabutihan yung praile. Pagdadating yung praile, naghahanda ang Pilipino para sa kanya. Yung ama ni Ibarra, anong ginawa? Nung patay na ang kanyang ama, pinahukay pa sa libingan at itinapon sa lawa ng Laguna. Ganong uri ng relihiyon mayroon. Hindi, yan po ay panulat ni Rizal. Yan ho ang nangyayari sa Pilipinas. Hindi naman ho Bible ang dala. Tayo ho ay pinasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang ating mga bayan ay pinangalanan ng mga pangalan ng santo. Tayo ay binigyan ng mga pangalan ng mga disipulo. Kaya ng mga pangalan ng Pinoy dati. Si Juan, si Pedro, si Tomas, si Maria. Diba? Ganyan yung pangalan ng Pinoy. Nakakalungkot yung mga apelyido. Mga apelyidong Portuguese, Spanish, American. Ako po, ang apelyido ko, ayan o, American. Ang history daw niyan ay mayroong mga taong pinagpapatay sa baryo. At dumating ang mga Amerikano. Lahat ng mga survivor, apelyido America. Yan ang ginawa. Kaya pala yan ang aming apelyido. Survivor America. Yun yata yung mga duwag na nagtago kaya natiraan. Kahihiyan ng pamilya namin. Hindi ko alam. Basta sila yung survivor. Ang apelyido America. Tayo ho ay tayo nasakop ng... ilang taon nga ba tayo nasakop ng Kastila? 300 years ba? Ha? No? Tama? 300 mahigit na taon. Tayo'y pinahalik sa mga santo na bato. Di po ba?
natutuwa kayo sa mga magagandang basilika natin at mga magandang simbahang Katoliko. Huwag kayo masyado matuwa. Yan ho ang nagtrabaho yung mga Pilipino. At yan ho ay forced labor. Hindi naman ho sila binayaran. Sila nagtitipak ng bato. Biruin mo yan? Forced labor yan. Inalipin tayo. Pero salamat ang Ebanghelyo nakarating sa Pilipinas. Biruin nyo? Alang ang relihiyong yan ay puro bayad. Ayoko maging bayad sa ayusin ko. Sa binyag may bayad. Tama? Binyag. Ano pa yung may bayad? Ha? Kumpel. May bayad bang kumpel? Opo, 500 pala yun. Ano pa? Kasal, may bayad eh. O libing, may bayad din libing. Mayroon niyang dalawang klase. Special at ordinary. O ito, patay ka na. Patay na yung tao. Yung kamag-anak, nagbabayad pa kahit malaw ng patay. Sa magitan ng padasal at pamisa. Dalawang klase rin po yan. Special at ordinary. Kaya nga yung mga 15th century, nadyan na si Martin Luther, nag-post na yan sa sa Wittenberg, Nag-post na po yan ng kanyang 95 thesis. Isa sa 95 thesis niya, kung tunay nasa pamamagitan ng pagpapamisa ang kaluluwa ng tao ay mahahango sa purgatorio, bakit kayong mga pare ay hindi magmisa ng libre? Ay yun palang parang para mahango sa purgatorio eh. Di magmisa kayo ng magmisa ng libre. Ang problema, hindi naman sila kikilos hanggat walang sabihin nyo dito to, nasa Google, inyong hanapin. Ito ang sasabihin natin, ang kaligtasan walang bayan. Bakit? Si Kristo na nagbayad. Si Kristo na namatay sa krus para bayaran ang iyong kasalanan. Kaya kahit nga yung tulisan tulisan na yun, hindi dapat yun pumunta sa langit, tulisan. Walang ginawang magaling yun, nilabag ang utos ng Diyos, pero anong sabi niya, nung siya po ay nagsisi siya, sabi niya, tayo sa katotohanan ay dapat lang ipako sa krus. Pagkat tayo'y ginawa natin ang kabayaran ng ating tinanggap natin ang kabayaran ng ating mga ginawa. Ang taong ito na nasa gitna natin ay walang ginagawang masama, hindi natin siya nakikilala. Nasabi niya sa Panginoon, Panginoon, alalahanin mo ho ako pagdating mo sa iyong kaharian. Lord, remember me when thou comest unto thy kingdom. Alam niya sa sarili niyang hindi siya bagay. Alam niyang hindi nararapat siya sa langit. Alam niyang siya makasalanan, hindi karapat-dapat sa Diyos. Kaya sabi lang niya sa Panginoon, alalahanin niyo ako pagdating niyo sa inyong kaharian. Alam niyo, ang kaligtasan ay binigay ng Panginoon sa kanya. Buhay pa siya, alam niya na sa paraiso siya pupunta. Ano sabi? Sinasabi ko sa iyo, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Amen? Magkasama sila sa paraiso ng Panginoon. Amen? Yun ho ang nagagawa ng biyaya ng Diyos, na anumang kasalanan ng iyong nagawa, kayang ipatawad ng Panginoon. Kung ikay magsisisi at mananampalataya. Amen. Amen? Nakikita mo ba ngayon sarili ngayong umaga? Tayo makasalanan, di tayo bagay sa langit. May impyerno nag-aantay sa atin. Sa oras na malagot ang ating hininga, sabi ng Biblia, itinakda sa mga tao mamatay na minsan, pagkatapos nito ay pag-uhukom. Pagkatapos nito ay pag-uhukom. Dadating ang kamatayan sa atin, hindi natin alam. Dati ako'y nasa Lipa, ako'y lumiliko doon sa isang kalsada doon na yung kalsada ba ay open canal. May nakamotor ho na mag-asawa yata, magkangka sila sa motor. Yung motor, unknowingly, sila pumunta doon sa kanal. Alam nyo, pagpunta nila doon, nahulog ho sa kanal, nabagok ho ang ulo nung magkaangkas. Ako'y bumaba sa sakyan ko, tinulungan ko silang maumahon sa motor, pero napakalaki ho ng dugo. Tumawag na ho ng ambulansya o sino man yung
mga kapitbahay. Ako po yung malis na. Pero nakita ko sila, maayos lang nagmumotor. Pero sa itsura ho, hindi natatagal yun. Humataw ang ulo nung isa doon sa pinakang kabilang bahagi ng pangpang, yung simento. So hindi natin alam ang buhay. Kaya ikaw na narito ngayon, kung hindi ka paligtas, magsisi ka ng iyong kasalanan. Magtiwala ka kay Kristo. Siya ang tagapagligtas mo. Siya lamang at wala ng iba. Hindi ang baptist, hindi ang relihiyong ito. Hindi ang pastor, hindi ang ministro, hindi ang pari. Si Kristo ang tagapagligtas. Amen? Amen. At manampalataya po tayo kay Kristo. Tayo po ay yung huling punto, teaching them to observe all things whatsoever I've commanded you. Matapos na mabautisman, tuturuan na ng ibang mga bagay na sinabi ng Panginoon, pagdalo sa simbahan, huwag pababayaan ng pagkakatipon, ang mga manampalataya ay dapat magtipon at magsama-sama lagi. Sabi nga, daily in the temple and in every house, they cease not to teach and preach Jesus Christ. Manalangin, tinuturuan tayo manalangin. Tayo mabuhay ng banal. Lumakad tayo sa kalooban ng Diyos. Maghandog tayo sa Diyos. Mahalin natin ang Diyos, mahalin natin ang ating kapwa. At maglingkod tayo sa Panginoon. So para hubang kumbaga man sa school, enrollment, ang baptism. Pag nanampalataya ka, naligtas ka, magpabautismo ka, hindi ho natatapos na ng lahat. Gagawin mo pa ang mga bagay na iniutos ng Panginoon. Kaya hindi natatapos sa bautismo. Marami pang dapat gawin para sa Panginoon. At tayo nag-aantay hanggang ang Panginoon ay bumalik. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Meron po ba dito sa ating kalagitnaan na ikaw ay nagpapahayag na nananampalataya ka kay Kristo? Pakitaas nga po ang inyong kanang kamay. Nananampalataya ka kay Kristo. Amen. Salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ipag-pray ko po kayo. Tayo po'y manalangin dakilang Diyos. Salamat po sa bawat isa na nagpahayag na sila po ay nagtitiwala sa inyo, nananampalataya sa inyo.